Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, December 2, 2024 at finally nag-boss na rin si PSC natin. So nag-up tayo ng 1.95%. So medyo malakas yung yung sipa natin ngayon. So gawa yan ni ICT. Nakita ko sumipa ng more than 5% naman kanina. Parang hindi na nga tayo, parang ayaw niyang pumunta dito sa 6,500. So very good kahit paano medyo nag-bounce yung market natin. So naging parang Doji, reversal Doji yung candle natin. Last Friday, so balik ulit tayo dito sa 6,742.89. Tapos ang daming ang pumitik dito sa mga trending stocks natin maliban sa big caps. Marami din mga big caps na gumalaw for today's trading. Pero yung mga ito nga din pala. Ito din yung mga stocks na nagtitrending last time, di ba, nung Friday, sina Dito Plus, sina ABG. So sila pa rin naman yung gumagalaw. Pero marami tayo nakita dito na medyo naglundagan na stocks. So syempre, mas marami yung blue chips ngayon na gumalaw dahil nga dito sa upsurge ng mga services sector natin, no? Si ICT nga yung gumala. Tapos meron din sa mga small caps na stocks natin. Tignan natin kasi hindi pa rin naman tapos yung selling po ng ating mga foreigners. So meron pa rin tayong 77.68 million na net foreign sell dito sa market natin. Ayan. So hindi pa rin tapos yung sellers natin. So anyway, pasadaan ulit natin. Medyo maganda yata ang vibes ng market natin. So dito, ang laki ng sobrang laki na inakyat nito. So nag-up siya ng 14.6%. So sinusukat-sukat ko kanina, 1.5 na yung price niya, di ba? So 50% panalo yung follow-on offering sa kanya. Hopefully, kung hindi na bumaba pa yung kanyang pinaka-price action. So, nandun pa rin kayo nagtutulak sa kanya. So, 14.6% and meron siyang 576K net foreign buy. Tapos si Plus, ayan. So, isa sa mga alaga natin, nag-breakout doon sa bagay nung Friday, nag-breakout na to. Additional breakout candle. So, nagre-retest na siya doon sa 24 ba, yung pinaka-peak niya last time. So, meron siyang 5.73% na gain for today's trading natin pero umabot yata ito ng 7, more than 7% kanina. So tingnan natin bukas kasi malakas yung net foreign buy pa rin niya. Meron siyang 50.51 million net foreign buy. Ayala, siguro representative ng mga sobrang hina na blue chips. So nag-up siya ng 1.4%. Meron siyang 66.41 million net foreign sell pa rin naman siya. Ayan. So, hindi pa rin naman, wala pa rin naman masyadong buyers na foreigners si Ali. Siguro ang nito, pinaka-catalyst is yung ongoing na share buyback. May mga nakita na naman tayo na post kanina with regards sa share buyback nitong si Ali natin. And then si MRC, nag-up siya 1.1%. So meron siyang 652, tama ba? 652K o 65.24K net foreign buy. Tapos si URC, bakit kaya pinag-usapan? Kasi nag-ukay na naman. Negative 2.09%. Meron din siyang ongoing na share buyback, pero hindi pa kaya. Negative 133 million net foreign sell. And si ABG, yung to the moon na stocks natin, nag-up siya ulit ng laki, 7.93%. Halos 100% yata itong si ABG natin. Hindi natin alam kung bakit pumipitik to eh. So meron siyang 60.38K net foreign sell sa market natin. So overall picture, kasi nga nag-up tayo ng 1.95% sa index, majority is maganda yung galaw ng market. So konting kembot na lang, konting pasok lang ng foreigners. So babalik ulit tayo dito, magre-retest sa malapit sa MA9 ng index. Okay? Hopefully, pumasok tayo dyan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. As usual, due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews or kung sa mga join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers dito sa trending stocks reviews natin. Yung nangyari dito, nag 1.9 yung video natin dito. Company reviews, mga sample trade sa market,
basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, tapos yung ating mga basic na learnings sa market. So, double check mo na po yan. Sa mga crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to. So, double check mo na lang yan. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader. So, pili ka na lang po dyan. Or dito sa Facebook page na Palabi Traders para updated ka sa mga posts na ginagawa natin. Tapos sa okay, yung ibang social ano natin. Bodega Peak, yung website para sa mga news articles natin na ginagawa last time. So malapit na ating buhayin to. Top US stocks. Okay, yung mga about sa US stocks and cryptocurrencies. So si Bitcoin, parang bumagsak na yun. Hindi siya makarangkada sa above ng 96K. Okay. So ito yung mga, ito pa rin yung review natin kay Solanix.ai. So check mo na lang yan. Tapos dito muna tayo sa summary ng market. Ayan, basahin natin. Ano ba yung mga naganap for today's trading? So, holding firms. Holding firms, so lakas din pala, 3.33%. Yung ating services, ayan, so nag-close siya mataas, 3.53%. So, finance, yung pinakamababa, 0.16%. Pero lahat naman ng indices natin is verde. Ayan. So, hindi pa rin humupa yung sellers natin sa foreign buying. Selling pa rin tayo ng 77 million. Ayan. So, hopefully hindi na umabot ng billion kasi last week puro billion yung labasan sa market natin Thursday and Friday, di ba? Tig 1 billion peso. Foreign funds bought, BDO, CBC, SEC, MI, GSMI, ABA, AC, Aboites, Costco, CRE, CREEP, MEG, Globe dito at saka si ICT. So foreign funds sold, AUB, BPI, Metrobank, ASN, ACR, CNPF, Keeper, CHP, AJ, FDC, JT Cap, Ali, Aritz, Robinson, SMPH, TEL at saka si Converge. Ayan. So PLDT, ayan. So isa sa mga makyat services yata to si PLDT. Catherine Yap Yang has retired as PLDT's first vice president. So meron palang tanggalan ba yon? Meg at saka si Jerry, Leisure Arm Global State Resort Incorporated is investing 5 billion over 10 years to develop the Upper Central 117-hectare integrated lifestyle community in Cagayan de Oro. Tapos si URC, negative, bumagsak na siya, no? 2.09. 5.4 billion floor milling plant in Quezon. Ano ba ginawa niya? Set to begin operations. Actually, good news pero naging catalyst para bumagsak siya. Security Bank disclosed it had entered into agreement with Japan's MUFG Bank. Tapos yung closing natin, no? Halos lahat pala ng big caps nagberde. So dito muna tayo sa mapula. URC minus 2%, Monday minus 0.6%, SEC minus 0.47, LTG minus 0.39. So hindi ganun kalaki yung mga drop natin maliban dito kay URC. Pero makita mo dito, ang lalaki ng sipa ng mga winners natin. So ICT 5%, 5.4, SM 4.9, mga holdings company yung makiat. AC 4.25, PLDT 3.47%. Ayan. So the rest, more than 1% yung galawan dito sa market. So okay, medyo okay yung closing natin. So ayan, balitang crypto. XRP, nag-upsurge daw ng 30%. So grabe yung inakyat ng galaw nito, naging 2.4 na yung price nitong si XRP natin. So mukhang may may gustong puntahan to si XRP natin. Ayan. So mukhang okay na natin yung mga kaso-kaso nito. ICT, PD set to 430 implies a 9% increase from last price. So ano yan? Target price niya. Okay. So mataas, may upside daw. Security Bank to spend 11 billion for 25% stake in home credit. Ayan. Laki niya na. So baka ito na yung catalyst niya. Bakit siya umakyat last time? Laki niya eh. FLI, NG Services in partnership with Philinvest, PREP plus 10% led the stock babies. Okay. Tapos kanina umaga, 17.5 million Filipinos can't afford basic necessities. Ayan. Tapos away pa si BP at saka si President. Mrs. G disclosed that plans to open 12 new stores in 2025. Okay, para kay Mrs. G yan. Good news. Ito, mga corporate stories. Ano meron dito? DMCI, Semirara, Dakun, and CMEX
amend their share purchase agreement, waiving condition precedent ng solid expansion and agreeing to pause closing confirmatory testing expected to conclude by Q1 2025. So, yan na po yung late na catalyst natin para kay CHP. SPMEC sign EPC contract with Power China to develop the east side of the Empera Solar Project. Pero tingnan ko yung price nito, wala 0% yata ito eh. Pero nasama to sa sa trending si SPNC. Kailangan kung wala naman price action. No use sa pag-usapan natin, di ba? Security Bank is acquiring 25% in Home Credit Philippines. Mrs. J plans to invest 5 billion to open 12 new stores. Expansion. Globe Telecom is increasing its AI investment to enhance operational efficiency. Okay. Okay, so yun yung mga balita. The rest is, ano ba ito mga to? Power companies post mixed 9-month 24 results. Ayan, meron yan si Call. Meron siya review. I'm not saying that we're going to have a quiet December. Wala yung ano natin yung rally. Tingnan natin baka yun yung Christmas start ng Christmas rally na inaantay natin sa kanya. Okay, so yun lang po yung mga post ko for today's trading. Yung ating Patreon, ayan, so check mo lang mamaya ka na buksan. Yung Patreon channel natin, yung mga student guide salin lang po kayo dito. Tama-tama kasi start na ulit ng December. Saan ba yung link natin sa, ito. Nandito yung link natin sa Patreon. So, mamaya lang, isilipin natin yan pag nagbukas na siya. Tapos, tingin tayo dito sa Itsura Market. Biglang kumanda yung yung chart natin so bearish na bearish tayo nung ang sad ng Friday natin ang hirap mag-review, di ba? Kasi pabagsak yung stocks natin. So, okay. Ganyan pa rin naman. Okay, mali tayo, no? Mali yung prediction ko kay PSC kasi ang projection ko sa kanya, double test sa 6.5 bago mag-bounce yung market. Kasi pag medyo umabot na tayo dito, mag-oversold ulit si PSC and then syempre, technical bounce, di ba? Inaantay natin. Pero mukhang nauna na yung bounce natin sa kanya. Medyo ampaw pa sa ngayon kasi walang foreigners, di ba? So, 77.68 million net foreign sell, pero malakas 1.95. So, enough para mag-push ng bullish na sentiment temporarily sa market natin. So, very good. Nag-form siya ng higher low, yung RSI natin, di ba? So, ito yung isang higher low formation niya. Hopefully, hindi siya mauntog. Kung hindi, bearish yung itsura ng market natin. Mukhang gustong bumalik ni PSC. Ayan. So, antayin lang natin yung kulang lang talaga ng foreign buying yung market natin. Okay? So, yun yung overall picture ng market. Tapos, silip tayo sa winners. Dito ang plus winners. So, dito yung nauna. Grabe lakas ng dito. 14.6%. Ayan. Congrats sa mga take ng risk. Ako, hindi ako take ng risk kaya kaya dito natin. Kasi nandito na siya last time So, inisip ko yung baka sa follow-on offering sumadsad yung price. Pero, ang laki ng bounce niya, no? O, mamaya na lang. Sige, pag-usapan natin mamaya. Ina-analyze na natin siya. Dito, okay. So, next, ABG. Isa pa to. Si ABG, ay to the moon yata tong stocks na to, 24.5. Mantakin mo, 6 lang siya. Times 4 na yung Ba't di natin nahuli itong si ABG? Ayan, times 4 na yung yung stocks natin times 250%. Diba times so tama yung price niya, yung value niya halos sa 300% na siya, di ba? From 6 to 24. So times 4 na yung price action natin sa kanya. So GSMI ba nabuhay to? Binomba ka po, no? Okay, pumitik siya 6.43%. Ganda ng galaw ni May dividends pa, no? 1.6%. Hindi naman ganun kalaki. Next, plus, ayun. Yun, second day candle, 5 point, kailan, nag-overbought na, no? SCP, 5.76. Mukhang marami na nagre-reverse sa ICT. Ito yung winner sa big caps. Baita, okay, lumalaban na rin. 4.84%. Ito yung may magandang earnings, diba? Ayan, so hindi siya pinapansin as of this time. Bakit kaya? AC, 4.25%. PLDT, 3.47. So nag-start na mag-reverse yung mga stocks natin. Medec 3.17. Walang volume, no. Wilcon, ito may volume. So parang bloom lang to Si Wilcon natin, 3.08%. Sino pa? Nickel, ayan, finally nag-bounce. 2.69, CPG, ang ganda ni CPG 2.63%. Jollibee,
Okay. Akala ko nag-breakout na. Bumalik pala siya nung nag-drop yung market natin last week. So marami nang gumalaw pati si Bloom. Medyo bitin yung galaw niya. 2.19%. Okay? So marami tayong movers. Dito sa losers, Lipan to, no? Minus 7%. Pero 15 lang yung nag-trade sa kanya, 200K. Walang volume si Lipanto. Macro Asia. Naku, ano nangyari sa best stock natin for the year? Nag-drop na ulit siya, 7.13%. Sino pa? BHI, minus 4%. Nag-downtrend na rin si BHI na. Tapos na, no? Tapos na yung rally niya. So, downtrend na siya. Tapos si IMI, minus 3.68. So, kulang din sa volume to. Okay, so marami din marami pa rin yung lumalabas na laglag pala dito sa market natin. Okay, so anyway, kahit pa paano, 'di ba? Meron namang mga gumalaw na stocks. Okay? So, 'yun lang yung galawan sa market natin. Silip tayo dito sa US market, mukhang mapula mamaya. So, nung Friday meron sila may trading sa US market. Okay yung closing nila last Friday. Akala ko holiday 'yon. O nag-update trading to. So, pero ngayon parang pullback siya kasi nag-bounce nung Friday. So, may pullback siya. So, S&P minus 0.19, Dow Futures minus 0.14, tapos si Nasdaq minus 0.2. So, dito sa bandang European, mix na tayo. And then, karamihan ng mga stocks, may mga bumagsak pa rin naman. Pero karamihan ng stocks sa Asian markets is okay naman siya, maganda siya. Okay? So, dito naman sa crypto, pullback yata ngayong araw na to. Dami drop po. Asan si XRP? Yun, no? 20%. Nag-drop na siya, no? Nag-pullback na. Ayan. So, mga bang na lang ulit tayo. Mukhang, laglagan. Dami natin nakita na drop dito sa US. So, si Dodge, nag-drop. TRX, Shiba, 4%. DOT, minus 6%. Si Pepecoin natin, nasa na? Wala dito, pinalitan na yata. Okay, so medyo parang yata to, pullback na yung gabi. Bitcoin, 95K, mataas pa rin naman. Ethereum, 3.5K, and then si XRP, sumakit nga siya na 20% kanina. So 2.3. And BNB is 634. So parang pullback. Maraming pullback dito sa crypto natin. Okay, so di bali maganda naman yung galaw ni PSE. Kahit pa paano. So pag-usapan ulit natin yung ating mga trending stocks. So kailangan mo talaga mag-take ng risk para sa mga magagandang reversal ng market. Laki na rin, no? Makit na siya na more than 30% na yung reversal ni dito natin. Panalo. Kasi 1.6, ngayon naman panalo, no? Nung huli review natin, sabi kawawa naman yung mga nag-FOO. Pero ngayon, nag-reverse na siya. So, panalo yung mga nag-FOO ng ilang percent yun? 1.05 eh. So, tapos 1.5 do, di halos siya, halos 50% na. Grabe, no? So, maganda yan kung masustain niya yung current price niya until ma-release yung follow-on offering na mga stocks niya. So, nag-bottom na siya dito sa 1.17 and for retest na ngayon yung tingnan natin. Kung abot pa siya dito sa 1.68. Ano ba yan? Technical bounce o talagang tinulak siya? Nawala bigla yung di ba? Nakikita natin na net foreign buy. So, meron pa rin naman. Pero, hindi kagaya naman nakarang araw na mayroong pumipigil sa pag-drop niya eh. So, 14.6% ngayon. And, pinaka-support natin, adjust ko siya. Okay, so dito tayo sa half body, 1.45. Okay, 1.45. Tapos, meron tayo 576K net foreign buy. Okay, so bullish. Bullish ka agad si dito. Ba't ba tayo din nakasakay kay dito? Siyempre, pag di ka nag-take ng race, wala din, di ba? So, ang lang noon, hindi ka na-stress nung bumagsak. Ngayon naman, FOMO naman yung nararamdaman natin kay dito natin. Congrats po yung malakas yung loob na sumalo dito sa 1.15. Kasi laki na rin yan, 40, 30% na upside. Okay, next. Ito talaga, hawak-hawak natin to personally si Plus. Okay, so maganda, naka-recover na yung alaga natin. Panalo pa rin yung mga sumalok dito sa 16, no? 14, 16 nung bumagsak siya. Ako, late na ako dito. Dito na ako sa mga 19 na sumalok kay Plus. Pero ayan, obvious na yung medyo obvious na yung breakout natin. Last Friday, breakout na siya. So ngayon, on the way siya, retest yung 24 pesos. Tingnan natin. Meron pa rin ba lalabas na earnings to? Kasi yung huli, okay naman siya, di ba? Third quarter. So,
Fourth quarter pa lang naman, hindi pa tapos. Baka January na yan, next na labasan ng earnings. So, very good. Umakyat na siya umakyat mula sa breakout area is halos sa 10% na si Plus. Kailang nag-over, siya, overbought na. Pero may volume siya, no, from the last 2 days. Binubamba ng foreigners kasi meron siyang 50.51 million net foreign buy. So, hindi kasing laki ni, syempre, ni dito natin, pero okay na rin yan, di ba? 5%. So, na more than 10% na yung hawak ko dito ngayon. Kay Plus naman. Okay? Congrats po dun sa mga meron. Ang hirap. Pero mahirap talaga maganap ngayon during this time kasi nga majority ng mga blue chips natin bumagsak, di ba? Ang mga pumipitik lang naman yung mga small cap na stocks natin. Maliban dito kaya kay Plus, yung mga small caps talaga yung gumagalaw. Okay, next, Ali. Eto, paborito natin pero laglag tong alaga natin na to. Okay, so ano ba yan? Double bottom na ba? Wala pa yung Ang hirap sabihin na double bottom siya. Yung itsura niya, syempre, double bottom siya. Pero wala kasing net foreign, no? 66.41 million net foreign sales, so 1.4. Tingnan natin. Confirm yan bukas na double bottom kapag sumampa ulit tayo dito sa malapit sa MA9, mga 29.6. Pero hindi pa masyadong obvious yung reversal niya kasi nga medyo pa yung kandila natin Hirap na hirap pa rin dito sa MA9. Pero parang nag-Dow G din siya, no? Ayan, kaparehas ng itsura ng index natin. Okay? Catalyst wise, hindi ko alam ba't wala doon sa Twitter, pero share buyback, meron siyang ongoing ng mga share buyback. Okay? Next, si URC, di ba? Yung isang meron ding balita ng share buyback. Next is MRC. Ano nangyari dito? Okay, bumabelo lang si MRC natin, di masyadong gumagalaw. 1.1%, 65K net foreign buy. Okay, pag hindi tayo na bumagsak for the coming few days, mas malaki yung chance na mag-try ulit dito sa 1.1. Actually, malaki yung chance na mag-try ulit dyan. Kasi yung mga candles niya, nagbiberde ulit yung yung mga kulay niya. Tapos, bumalik sa bullishness yung RSI level natin. So, nag-stay siya slightly above ng dito sa RSI 50 level naman natin. Okay, so batayin lang natin si MRC. Next, si URC. So, drop tayo Negative 2.09%. Okay, so itsura nag-uukay kasi si ito yung magdo-double bottom dito sa RSI. So, itsurang falling knife si URC natin. Ano nangyari sa mga stocks natin? So, yun lang naman yung babasa ko natatakot to yung mga investor kasi nga may political unrest, di ba? So, yun, kinakatakot nila. Malalim yung parang malalim yung next na support level natin kaya Okay. So, lagay ko dito pero actually, ang pinaka tinitignan ko 68 Pero mali mo dyan, meron siyang konting pitik last time. So, balik tayo dito sa bandang dulo. Nasaan na yung dulo natin? Ang layo naman na reference natin. Wala tayong makita na support level niya So, medyo malakas talaga yung hukay niya. So, 73. Okay, so mukhang papunta na. Ako expect ko na mag-oversold bukas yan, URC. And then, ang pinakamaganda makita ulit sa kanya, kagaya ng ibang stocks, Doji. Kailangan natin ng Doji. Si dito ba, nagkaroon ba ng Doji? Silipan niya natin. Wala, no? Bullish siya, bullish engulfing candle. So, nagkabulan sa pagtaas ni dito. So, CURC, kailangan ng Doji, negative 2.09% and 133 million net foreign sell. And then lastly, ano ba to? To the moon ba to? Itong stocks na to. So, comment mo nga, bibili ka ba kay ABG? Nakakatakot naman yung galaw niya. Pero yung takot na yun yung pumipigil sa'yo para bumili ng ng ABG. Pero saka tayo manghinayang, no? Sayang, bumili sana ako. Nakita ko na yun umakyat na 'di ba? Ayan. So, okay, 27 yung sinasabi ng extended Fibonacci. So, hindi ko na lalagyan para hindi tayo ma-hype. So, lagay ko na lang support niya. So, another high para kay ABG, support is 21.46. So, ang tagal din niya, no? October, November, and then start na December. Overbought pa rin si Asia Best Group. Ano kayang catalyst na ito? Sa earning wise, wala
Actually, wala nga siya revenue. Bakit zero yung revenue natin? Ano nangyayari dito kaya ABG? Ayan, abangan natin. So, meron siya malalakas na volume. Baka parang si MRC din. Last time, hindi natin alam. Wala din naman lumabas ng balita. So, 7.93% and 60K net foreign sell. Okay, so balik tayo dito. So, okay, good news. Good Monday pala. Good Monday yung galaw natin. Hopefully by tomorrow, kahit medyo mauntog ng konti CPSE, kailangan makakita tayo ng net foreign buy. Pag wala pa rin, ampaw yung bounce natin sa market. Okay, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, and Twitter, and Patreon channel. So, yung mga gusto po ng guides, tama-tama, start of the month. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.